Hello mga ka-finding! Welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. So ngayon mga ka-finding ay pag-uusapan natin is yung mga gusto nilang i-check yung kanilang mga SSS kasi binabawasan sila ng kanilang mga employer every salary, every 15 days or once a month. Binabawasan sila sa payslip. Nakalagay doon is may deduction which is SSS. So yung SSS mga ka-finding is maganda naman yan para sa atin para pag nag-retire tayo, meron tayong pension. So may makukuha tayo pag tumanda tayo, may pera tayong mahuhugot. So, pero ang tanong, nahihuhulog ba ng maayos ng mga employer yung ating mga contribution especially sa SSS? So paano mo nalaman na hinuhulugan ka or hindi talaga nahuhulog yung pinaghirapan mo sa kada cut-off, sa kada bawas ng SSS? Ay hindi natin alam kung hinuhulog ba talaga sa inyo ng inyong mga employer. So yung vlog natin na gagawin is check na makakatulong sa inyo na mga nanonood ngayon na concerned about dun sa pinaghirapan nila at binabawas ng kanilang employer, especially SSS, kung nahuhulog ba ng tama. So itong adventure natin na ito mga ka-finding is i-walk through ko kayo isa-isa. Mula sa wala kayong account hanggang sa magkaroon kayo ng account at mag-review ninyo at mababantayan ninyo yung galaw ng inyong monthly contribution sa SSS. At hindi kayo magka-problema kapag kayo ay maglo-loan sa SSS para walang hassle, walang problema at mamomonitor niyo yung inyong SSS. So yun mga ka-finding, samahan nyo ako sa ating adventure for today at itutur ko kayo kung paano po ba ninyo ma-review ang inyong SSS contribution monthly. So yun mga ka-finding, sisimulan na natin ang ating adventure for today. Buksan natin is yung Google search at isa-search lang natin is yung SSS portal at i-click lang natin yung portals. So as we can see, yan. So next mga ka-finding, ay i-click lang natin is yung member. Okay? Once na i-click natin yung member, ay gagawa tayo ng user ID, password, tsaka hindi tayo pwede mga ka-finding mag-sign in kasi wala pa tayong account sa SSS. So gagawa tayo mga ka-finding na account at ang gagawin natin ay magre-register tayo para magkaroon tayo ng account at ma-access natin yung ating SSS. After natin mga ka-finding i-registered ay ito yung unang lalabas. So meron siyang mga reminders, so kailangan natin siyang basahin, intindihin. At itong nasa baba mga ka-finding ay kailangan natin i-check yung box para mag-proceed tayo and then i-click lang natin is yung proceed. Once na i-click natin yung proceed is ito na yung mangyayari mga ka-finding. So ilalagay natin yung ating SSS number, gagawa tayo ng ating email address, gagawa tayo ng user ID, at i-input natin is yung ating pangalan, yung address, so and so on and so forth. And sa baba ng form na yun, yung previous page, ay ito yung itsura niya mga ka-finding. So yan. So meron ditong mga kailangan natin fill upan. So nakikita niyo sa screen, meron dito nakalagay select one. So meron dito mga options at kailangan natin pagpilian or depende sa ID na meron ka. So yung tutorial natin for today is UMID ID kung gagamitin ko kasi meron akong UMID ID na nakuha sa SSS. At yan, so ilalagay ko dito yung UMID ID number ko. Yan, so kapag wala kang UMID ID number ay pwede rin naman ilagay yung maiden name ng mother mo ng pagkadalaga. Kung wala kang UMID ID, ilagay mo yung maiden name ng pangalan ng nanay mo ng pagkadalaga, and then after mo i-input ay i-click lang nyo yung box na yon and proceed na kayo. And then after natin i-proceed, i-submit, ay ito na yung tsura ng ating confirmation page na yung mga credentials mo. And then mag-i-email sa inyo si SSS mga ka-finding. So ito yung itsura ng email nila sa inyo. So pagka-email, i-click lang po ninyo yan at kapag hindi sila sumagot, ay i-email po ninyo yung nasa arrow na yan para ma-address nila yung problem mo. So i-click lang natin ito mga ka-finding is after natin siya i-click, ay ilalagay natin dito sa box na to yung last digit, yung 6 last digit ng SSS number natin at i-submit natin. And then after natin i-submit, ay magagawa tayo ng password. Okay, so dito mga ka-finding is hindi tayo pwede gumamit sa password natin ng exclamation point, question mark, at saka mga dot. So yan, so like for example, yan, nagka-problema ako kasi yung password ko is mayroong exclamation point, tsaka question mark. So ang ginawa ko mga ka-finding is binago ko, combination siya ng letter tsaka numbers. And then after nyan, i-submit ko na siya. Pagka-submit, ayan, so ganyan na yung itsura niya ngayon. Kailangan mo dito pumili ng dalawang questions. So meron siyang iba't ibang klase ng questions dyan. Pupili ka lang. Ito yung dalawa kong pinili. So it's up to you kung ano gusto niyong piliin. And then once na may sagot na, nagsagot na kayo kung ano yung pinili ninyo, ay click lang po ninyo yon. And then pagka-click is ilalagay po natin yung password na ginamit natin or yung ginawa natin kanina.
And then after dyan ay i-confirm lang po natin. And then after natin i-confirm is pupunta na po tayo dun sa home. Okay? And then after natin i-click yung home ay meron siya mga consent, meron siya mga terms and conditions. So nagsasabi dito kung ayan, so and so on and so forth. And then after mo i-click mga kapatid is pwede na natin i-login yung ating user ID na ginawa natin kanina and yung ating password, and i-click lang natin is yung login. Yan. So after natin mga kapatid mag-login is ito na yung ating profile. So yan, so as we can see, makikita ninyo ang iba't ibang klase ng mga headers. So iisa-isahin natin ito mga kapatid. So yan, nandiyan yung mga credentials mo. So tinakpan ko lang siya mga kapatid for security purposes. So yan, so sa member info, so nandiyan yung mga, mayroon ka mga options dyan. So pwede nyo siyang tignan, pwede nyo siyang silipin. So pwede kayo magpalit ng password, at pwede kayo magpa-appointment, and so on and so forth. Okay? Yan yung nasa sa membership or sa member info. And punta naman tayo sa inquiry. Sa inquiry mga kapatid is may mga benefits dyan. At pwede nyo rin tignan yung mga, yung previous company nyo, kung dyan ba talaga is, naguhulog ba talaga sila dyan. So ako, nang trinay ko, nakita ko dyan yung mga previous company ko. So nasunod naman, nagbigay naman sila, nag-remit naman sila ng aking SSS contribution. And sa benefits mga kapatid is marami. So makikita nyo sa screen natin, so explore nyo lang dyan, isa-isahin nyo. At makikita nyo dyan, like for example, yung mga calamity, yung maturity, maternity, so yan, and so on and so forth. So i-click lang ninyo yan, explore ninyo. So marami kayo pwedeng pagpilian dyan at makikita ninyo ang iba't ibang klase ng mga options. So sa loans, yan, maraming gustong mag-loans mga kapatid. After natin maghulog ng ating monthly contribution ay pwede kayo mag-loan, either salary loan, calamity loan, and so on and so forth. So makikita ninyo ang iba't ibang klase ng loan na pwede nyo applyan. So basahan nyo lang yung mga kapatid. And then after dyan sa services mga kapatid, merong iba't ibang klase din ng mga services. So explore nyo lang po yan. Membership records, makikita ninyo dyan yung mga membership records po ninyo, makikita ninyo dyan kung hinuhulugan talaga kayo ng inyong mga employers para safe lang yung pera ninyo. And aside from that, punta tayo sa contribution tsaka sa loans. Yan, sa contributions mga kapatid ay makikita ninyo yung hinuhulog ng inyong mga employer. So ipapakita ko sa inyo yung example ko, pero tinapang ko lang kasi para na rin sa security purposes ko. So yan mga kapatid yung itsura kapag inopen nyo yung contribution ninyo, yan yung table, yung itsura ng table na contribution ninyo kapag na-access ninyo or nagkaroon kayo ng account sa SSS portal sa online. So yan. And aside from that, pwede kayo mag-loan. So iba't ibang klase ng loan. Like for example dito sa akin, mayroon dito nakalagay na hindi ako pwede mag-loan kasi may kulang ako ng 6 months, so hindi ko nabuo yung 12 months. So kailangan kong punuan or kailangan kong bayaran yung mga lacking months na hindi ako nakapagbayad. So calamity loan, kailangan bago ka mag-file ng calamity loan is check mo muna yung address mo. Kung naglipat ka ng address, punta ka sa pinakamalapit na SSS branch and inform mo sila. And then ayan, so hindi ka pwede mag-file ng pension kapag capable ka pa magtrabaho. Para lang yun sa mga matatanda. So yan. So I hope mga kapatid nag-enjoy kayo sa ating tutorial for today para ma-access yung inyong mga SSS. So yun mga kapatid, I hope ay nag-enjoy kayo sa ating adventure for today para sa mga gustong mag-monitor na kanilang SSS contribution monthly. So sana ay nakatulong yung aking adventure for today. At ikaw na nanonood ngayon, sana ay nagkaroon ng kasagutan yung mga katanungan mo kung nahuhulugan ka ba ng agency mo, especially yung SSS mo, yung monthly contribution mo. Kasi meron ka sa payslip meron ka nakikita na salary deduction SSS, medyo malaki, depende sa sahod natin kung magkano yung binabawas ng mga employer natin. So ikaw na nagtatanong kung nahuhulugan ba, ay ikaw ngayon yung makaka-discover ng sagot based dito sa tutorial natin na shinare ko sa inyo. Ay pwede nyong i-access ang inyong monthly contribution sa SSS. So sundan lang ninyo mga kapatid yung ating tutorial at check na makikita ninyo yung galaw na yung inyong contribution monthly sa SSS. So I hope mga kapatid nakatuloy yung aking adventure para sa mga gustong i-monitor yung kanilang pinaghirapan, kanilang pera, paano napupunta, at kung talagang nare-remit na maayos ang kanilang mga employer, especially yung kanilang mga SSS, para hindi rin masayang yung pinaghirapan, pinagtrabahuan at pinagpaguran natin. At later on, pag tumanda tayo ay maibalik din sa atin yung mga pinaghirapan natin, yung pinagtrabahuan natin, mga kabataan natin. So yun. So I hope mga kapatid nakatuloy yung aking adventure
for today. At samahan nyo ulit ako sa aking next adventure dito sa mundo ng aking vlog. At kapag kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay wag na wag mong kakalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel para lagi kang updated sa bawat aking adventure dito sa mundo ng aking vlog. Maraming salamat mga ka-finding, and see you sa aking next adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga ka-finding!